Alam po niyo, while growing, tuwing Semana Santa po, mayroong palabas sa television. Ang pamagat po ng show, The Redeemer. The Redeemer. I was so young, I think about 5 or 6. Then I asked my dad, Dad, ano yung ibig sabihin ng The Redeemer? The Redeemer yung tagapagtubos kanya. Tapos tinignan niya yung film na pinapanood ko, yung movie, I think sa RPN 9, no? Si Jesus pala. Yes, si Jesus ang nagligtas sa atin, sabi ng daddy ko. Siya ang ating Redeemer. Tinubos niya tayo sa kasalanan. Bakit napakahalaga ng pagtubos? Bakit napakahalaga ng pag-redeem? Sapagkat kapag ka merong napakahalaga sa'yo na naisanla, halimbawa sa isang pawn shop and all that, Cebuano or Villarica, ito po ay yung sinanla mong bagay lalo na pinamana sa iyo. Ito ay parang talagang jewel sa iyo na talagang darating ang panahon, tutubusin mo siya. Tutubusin mo para mapasayo ulit, para maitago mo. Ito ay special possession para sa iyo. Napakahalaga. Yung iba nga talagang tinitignan ng mga ganyan, lalo na yung mga pamana. Talagang napakahalaga. Well, may gusto akong sabihin, tayo po ay mga nilalang ng Panginoon. Higit pa tayo kaysa sa mga singsing o diamante. Tayo po ay mga anak ng Diyos. Okay? So, ibig sabihin po niyan, paano ka ba naging anak ng Diyos? Okay, by the way, naging anak tayo ng Diyos dahil niredeem po tayo sa kasalanan. Okay? Naging mga anak tayo ng Diyos dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus. Pero, for God so loved the world. Pag sinabing world, including yung mga hindi mananampalataya. Okay, kaya si Jesus, may puso po talaga siya. Maski doon sa mga matitigas ang puso. May puso siya sa lahat ng tao. May puso siya sa mga taong hindi kaibig-ibig at may puso siya sa mga taong hindi naman po talaga kanais-nais. So, ang Panginoon walang tinitignan, walang pinipili. So, lahat ng mga niredeem ng Panginoon, ito na po, ang tawag po sa atin ay mga born-again Christians, mga believers, no? Tayo po ay mga minamahal niya at iniibig niya. Patuloy na iingatan, patuloy na pagpapalain, patuloy na mamahalin. Okay? So, isa sa katunayan ng kanyang pagmamahal at pag-ibig po sa atin ay ang pagtanggal po sa atin dito sa lupang ito pag darating na ang rapture. Okay? Pag darating na yung tribulation kako sana. Kumbaga, ira-rapture na po niya tayo bago dumating ang tribulation. Yan ang tanda ng kanyang pagmamahal. He will rapture the church. So, ang rapture of the church ay hindi isang illusion. Ito po ay hindi isang kathang-isip. Okay? Ang rapture of the church ay tunay at tiyak na mangyayari. Ito po ay mangyayari sa panahon hindi mo inaasahan. Sa panahong hindi natin inaasahan. Mangyayari dahil binanggit po ng banal na kasulatan. Okay? At mangyayari dahil mahal na mahal tayo ni Lord Jesus. May nakalagay po sa Bible, okay, na katibayan kung ano yung mga redeemed people, yung mga niredeem niyang mga tao, mahal na mahal po talaga niya. Okay? So, nandito po siya sa Isaiah. Okay, teka, yung libro ko para umaano. Yan. Nandito po sa Isaiah chapter 43 verse 1. Do not fear, for I have redeemed you. I have summoned you by name. You are mine. I love it. No? Sabi niya, do not fear, for I have redeemed you. I have summoned you by name. You are mine. Yan, nandito po sa devotional book na ito. Nakita ko kanina sa redeemed. I am redeemed. No? Jesus loves me. I am redeemed by the Lord Jesus. Actually, yung pong film na The Redeemer, pinakita po rito simula nung, I think nag-umpisa po sa Last Supper at nag-end po nung siya po ay umakyat sa langit. No? Napakagandang movie. Lumang pelikula na po siya, pero maganda po siyang panuorin.
Maganda po siyang ulit-ulitin. Hindi ko lang po alam ngayon. Pero sa YouTube po, try nyo tignan. Palagay ko meron pa po yun. Pero kasi dati, every year nandoon yun. So, nung naging born again ako, nagkakilala kay Lord Jesus. Ganun para tayo kahalaga sa Kanya. Okay, irarapture po tayo dito ng Panginoon. Aalisin po niya tayo rito kasi may mangyayari pong tribulation sa buong mundo. At pag na-rapture na po tayo, magkakaroon po ng great chaos. Siyempre, magugulantang ang mga tao sa mundo. Nasaan na yung mga praise the Lord, hallelujah. Ayan. Ganyan po ang tawag sa atin mga Kristiyano. Meron pong nanunguya sa atin, meron pinagtatawanan tayo. It's fine. It's fine. Ganyan po talaga. Huwag tayong mapipikon, huwag tayong magagalit dahil ganyan po talaga, no? At itong mga taong to kasi hindi pa sila mulat, hindi pa nila kilala ang Panginoong Jesucristo. So, pag na-rapture po tayo, magkakaroon ng great chaos at magbabanggaan ang mga sasakyan, mahuhulog ang mga eroplano kasi ang mga driver ito, mga Kristiyano na na-rapture na, basta great chaos sa mundo, no? Mawawala ang mga sanggol, mawawala ang mga bata. Mga bata walang kasalanan yan, ibig sabihin may kalikasan ng kasalanan pero wala pa sila yung kamalayan sa kasalanan. Napaka-fair po ng Lord, yung mga ganyan po kukunin po niya, irarapture niya. Okay? Pero syempre, pag meron ka ng kakayahang tumanggap sa Panginoong Jesus, I mean, nasa right age ka na to know kung ano yung finish work niya at tinanggap mo siya, mararapture ka. Pero yung mga hindi tumanggap sa Kanya, male-left behind. So yung palabas na left behind, totoo po yun. May mga male-left behind po talaga. Maiiwan dahil ni-reject ang Son of God. Ni-reject si Jesus Christ. Kaya napakahalaga po ng meron tayong personal na relasyon sa Panginoong Jesucristo. Dahil ito po ang magiging basihan upang tayo po ay marapture at tumungo sa Kanyang kaharian. Ngayon, pag nagkaganon po, lalabas po ang Antichrist. No? May chaos sa mundo, ang Antichrist mag-o-offer ng global peace, world peace, at syempre yun ang gusto ng mga tao. At ang mga Hudyo, aalukin niya na itayo yung third temple nila. Okay? May nagtanong po sa akin, yung third temple daw ba ay magaganap bago tayo marapture o pagkatapos nating marapture? Ang sagot po, pagkatapos nating marapture. Hindi na po natin makikita yung third temple. Tulad ng hindi na po natin makikita ang Antichrist sapagkat tayo po ay irarapture na to be with Him forever. Okay? Ito po ay isang katotohanan na talaga pong hindi mapapasubalihan. Mararapture po tayo dahil ang Panginoong Jesus po ay tapat sa kanyang mga pangako. Pakaganda po ng devotional na to. I was reading it, 100 days po siya. Sa Shopee, 99 pesos, I think. No? Sulit ang pera. Kung nagkakapit kayo sa umaga at ganitong binabasa po ninyo, napakaganda po. Sapagkat ito po ay nagpapakita ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. Okay, araw-araw, para hindi tayo matatakot, hindi madedepress. Meron po kaming kakilala, nagpatiwakal na naman po, babae, at nakakalungkot po yung mga ganyan. Alam nyo, nagpapatiwakal sila sapagkat nalilimot or hindi nila alam na mahal sila ng Diyos. If you know that God loves you, you will never ever do that. Kahit ano pa yung pinagdaraanan mo sa buhay mo, hindi mo gagawin yan. Yes, nakakalungkot po. Pero pag ito binasa po nyo, hindi kayo malulungkot. Again, tayo po ay anytime now, dadagitin na ng mahal na Panginoong Jesus. He will rapture us tulad ng kanyang pangako at yan po ay magaganap at yan po ay mangyayari. Dahil sinabi po ng banal na kasulatan, mangyayari po talaga. Again, ang aklat po ito napakaganda. I highly recommend it. I-check nyo po ito sa Shopee. No? Napakaganda pong aklat. Ako pag na-bless ako sa isang bagay, i-share ko po dito sa channel natin dahil kapakinabangan po talaga ito spiritual. Habang nagkakape kayo, wow, napakaganda po. Okay, basa ka ng isang page ng araw sa loob ng 100 days at talaga naman po maniwala po ay sa akin. Gagana ng inyong pakiramdam kahit ano pa yung pinagdaraan and focus on Jesus. God.